Sa ngala ng Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan po tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaawan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawang maging ina namin at reyna ng langit, ang babae nagsilang sa iyong anak. Ipagalan mo kaming kanyang idinadalangin sa mahal mong harapan, ay makarating ng maluwalhati sa iyong kaharian, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Pilipos. Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan. Maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig, at maging isa kayo sa puso at diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkus magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas, tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na mapagpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan, tulad ninyong sanggol,
sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon, magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseyo na nag-anyaya sa Kanya, kapag naghahanda ka, huwag ang kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, sapagkat anyayahan ka rin nila, sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo, hindi sila makagaganti sa iyo, at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa lahat. Kung bibigyan po ako ng pagkakataon na magkaroon po ng pilgrimage, ang unang 3 lugar na nasa aking listahan, una ay ang Holy Land, Our Lady of Lourdes, at ang pangatlo po ay ang Lady of Fatima. Holy Land dahil andun yung footstep ni Jesus, yung kanyang mga dinaanan ng kanyang public ministry. Yung Galilee, Nazareth, Jerusalem, at Bethlehem, at iba pa. Sa Our Lady of Lourdes naman, ito'y dinadayo dahil miraculous po yung tubig doon. Kaya maraming may karamdaman, maraming may sakit ang pumupunta para gumaling. Ang dami pong iba't ibang sekta ang naroroon para lamang gumaling. Our Lady of Fatima, puntahan din po ng tao dahil naroon yung 3 imahin, 3 mukha ng mga bata. Maraming bata ang sumasama dahil sa kanyang galing. Kung maraming Katoliko ang sa Lady of Lourdes, Our Lady of Fatima naman ay hindi po masyado marami. Bakit po? Other faith cannot embrace the call of Our Lady to consecrate ourselves to Our Lady of Fatima, because other religion do not believe in it.
Maraming reliyon hindi po naniniwala sa ating mahal na ina. Ito po yung paghahandog, pagdatalaga, paggaya, at pagtulad sa ating mahal na ina. Kaya po, the message of Fatima is an invitation and a call of salvation. The message of Fatima emphasizes the permanent conversion, prayer, rosary, collective responsibility, and the practice of reparation. Sabi po ng aking kakilala, si Father Dave, he would find more serene, more solace in the Lady of Fatima. If you look for tremendous experience, it is in Fatima. Ang simbahan po doon ay nagpatayo ng 300 meters tiled walkway. Kaya po, napakaganda dahil ang tao ay lumuluhod pupunta doon. Naglalakad, nakaluhod pupunta po doon. Ang unang dahilan bakit sila'y lumuluhod, dahil ito po ang naging tradisyon ng bawat isa. Pangalawang rason, dahil po yung himala na nangyari sa World War na kung saan ang kanilang protector ay walang iba kundi Our Lady of Fatima. Pasasalamat sa ating mahal na ina. Kaya po, nanatili sila dahil sa proteksyon ng ating mahal na ina. Kaya po, ito yung kagandahan. Na ang dasal po natin ay hindi lamang paghingi sa Diyos. Paghingi sa ating mahal na ina. Ang dasal po natin dapat laging una nagpapasalamat sa ating mahal na ina, sa ating Ama sa Langit. Ang panawagan po ng ating mahal na ina, Our Lady Fatima, ay para po sa lahat. It is a universal calling. Hindi lamang po sa mga Katoliko, kundi sa lahat. Sa ating mabuting balita, sa pagkainan, sa mga handaan, everyone deserves equal opportunity. Everyone deserves equal love. Everyone deserves equal concern. Gumawa ng kabutihan sa kapwa dahil nasa kanila ang mukha ng Diyos. Ang pagbibigay, ang pagbabahagi, ay ang pagbibigay ng buhay tulad ng ating mahal na ina. Tulad ng ating mahal na ina, ay matuto tayong mag-alay, maghandog ng sarili para tayo'y kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Amen. Panalangin ng bayan. Puno ng tiwala at pangangalaga at pagmamahal, ipinagkakaloob ng ina sa kanyang anak. Hilingin natin kay Maria at sa pamagitan ni Maria ang lahat ng ating kahilingan at panalangin. Ang ating pong isasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating Santo Papa Francisco, Arsobispo Gilbert, mga obispo, pari at diakono, naway maging gabay sila sa tunay na buhay Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa namumuno sa ating pamahalaan, naway may lakas ng loob na maipahayag nila ang katotohanan at maipagtanggol ang karapatan ng mga mamamayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating kapwa na nagdurusa,
dala ng kahirapan, sakit, at pang-aabuso, naway sa pamamagitan ng panalangin ng ating mahal na Birheng Maria, makatanggap sila ng grasya at tulong na kanilang kinakailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng pari na may mga karamdaman at pinagdaraanan, naway ang mahal na Birheng Maria ang magbigay sa kanila ng biyaya at kalakasan upang malampasan ang lahat at mapanindigan ang kanilang sinumpaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na naririto ngayon, naway masundan natin ang halimbawa ng mahal na Birheng Maria sa pagsunod at pagtupad sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga yumao, lalo na yaong walang nakakaalaala, naway tanggapin nila ang liwanag at kaligayahang walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, ibinigay mo sa amin ang lahat ng mabuti. Tulungan mo kaming maibahagi ito sa iba, lalo na sa mga nangailangan ng aming kalinga at atensyon. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos sa malamig ka sa limutan, mula sa lupa at walang pagawang tinapay na ito, para maging pagkain ng bibig. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos sa malamig ka sa limutan, mula sa katas ng ubas ng pag-aalak na para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banat. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito, upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay niyang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling kumalingan ng anak mo maninubos namin. Kaya, kaysa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo,
Pagkalooban mo, sana sa kaitaasan, parang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugon ng aming Panginoong Isokristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Nagati-hati niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito, ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, nibuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na Impapa, ni Gilbert naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo dapating kami lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mga Birhing Maria, Ina ng Diyos. Kaisa na mga apostol at lahat na mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwa nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parang at papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
ang kaharian mo. Ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Yan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahinto sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ng aming pananampalataya, ito aming mga pagkakasala, pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumayo rin. Minamahal ko mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Minamahal kong mga kapatid, dito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, tinagali sa makasalanan ng sanlibutan. Mapalit po tayong lahat ng mga inanian sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ngayong ginagampanan sa aming banal na pakinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakisa ng ating banal na pagdiriwang ng misang ito, talatigid sa pagtatalaga ng ating mga sarili sa kamahal-mahalang puso ng mahal na Birheng Maria. Kay Father Leo, ang Spiritual Director ng Ministry on Prayer and Popular Devotions, sa WAP, ang unang Tita Esther Cadano, sa mga iba't ibang mga organisasyon na naririto ngayon, mga BLC, Legion of Mary, sa ating mga cooperators, sa PPC, sa lahat po na narito, maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain po kayong lahat, ingatan, gabayan, kahabagan ng ating mapagpalang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ay Konsehal Japoy, maraming salamat. Ang banal na misa ay naialay na, taglinin niyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.